Hi guys, ito nga pala ngayong gabi, syempre pinag-iwalay ko na yung mga damit namin na lalaban bukas. Para pang nagsalang sa washing, okay na, di ba? Hindi yung kung kailan maglalaba ka pa lang, magsasalang ka, tsaka mo palang nag-iwalay. Yan, nakaugalian ko na yan tuwing gabi bago magtulog, mag-iwalay muna ako ng mga damit namin. Ayan, 2 tiklis nga, ang dami, no? Tapos, pang isang tiklis pa yung mga damit ng mga bata. Isang linggong damit lang namin yan. 2 lang kami dyan. Tapos 2 din yung bata sa isang tikles. Every Sunday, yan ang ginagawa namin, maglaba. Day off, yung day off ng asawa ko, linggo, ayan, maglalaba siya. Kasi ako, tulog pa, syempre napuyat sa mga bata, di ba? Kaya siya na lang muna maglalaba kinabukasan. Pwede na lang kung magising din ako maaga, tutulungan ko siya. Ayan nga, ang dami, di ba? Oh. At ayan na nga, pagkagising ko, nakabanlaw na nga siya, then nakasalang na nga yung mga damit ng mga bata. Siyempre, tutulungan siya ng washing. Dati, talagang as in, mano-mano kami ng kusot. Ibababad muna. Ngayon, malaking bagay yung may washing talaga, lalo na may dryer. Lalo na pag may mga bata ka na, di ba? Napakalaking bagay. Ayan nga, tinatanggal ko na yung mga damit ng bata na nakababad sa downy. Siyempre, pinas forward ko na. Ano ba naman ang haba-haba, di ba? Tapos ayan, dumating siya, kaya yari niya magsalang sa dryer. Para mamaya, isasampay ko naman, tulungan lang talaga o Mr. and Mrs. lagi. Ayan, habang may nakasalang sa may washing, may nakasalang sa dryer, magbabanlaw muna siya. Ako naman, pagka meron ng pwedeng isampay, magsasampay na ako. Pero sa ngayon, nagtatanggal ako ng mga damit sa may washing. Habang siya nagbabanlaw. Para mapabilis, 'di ba? Ayan, tuturo-turo pa nga, ano daw yun? Yun daw, pwede ko na daw i-dryer. Hindi ko naman pwedeng buhatin yun kasi 3 months pa lang si baby, SCS ako, baka mapuwersa, 'di ba? Ayan, banlaw-banlaw nga lang. Buti na lang talaga marunong maglaba yung mister ko. Meron kasi ibang lalaki, di mo talaga mapaglalaba. Pero siya, marunong maglaba. Kahit nalaba-labahan lang, malinis naman, wala naman putik yung mga damit namin at saka yung mga bata napakalaking bagay na natutulungan ka ng mister mo sa paglalaba, lalo na may baby pa kami. Ayan nga, natutulog ang baby, kaya natutulungan ang daddy. Ayan, diba ate, busy sa panunood, si pate, tulog sa crib. Napakalaking bagay na natutulog yung mga baby. Habang ikaw, tinutulungan mo yung mister mo sa paglalaba. Tulungan lang talaga, no? At ayan nga, nagsasampay na ako ng damit ng mga bata para matuyo. Ang pangit naman ng panahon ngayon, makulimlim. Paano ko ilalabas to? Buti na lang may lona kami sa tapat. May onting sampayan doon kahit pa paano mahanginan para hindi bumaho. Sampay-sampay naman tayo ngayon. Tanghali na pala, no? Mag-11 na ata nito. Ayan, may tumatawid ngang langaw. Ayan nga, sampay-sampay lang tayo. Hindi naman kasi ako marunong kumanta para kantahan ko kayo. Ano gusto nyo? Magtanim ay di Ay, hindi wala ako magtatanim. Naglalaba ako. Maglaba ay di biro. Maghapong nakatayo. Ayan nga, buti na lang mahangin kahit pa paano. Pero hindi ko mailalabas yung mga damit kasi may bagyo daw. Ayan. Hangin-hangin lang. Sana di bumaho yung mga damit, lalo yung damit ng mga bata, di ba? Buti na lang naka-dryer na rin yan, kaya hindi siya ganun aamoy. Hindi rin makukulog kasi hanginan naman kahit papaano. Yan, nakuha pa nga umupo kasi wala na yata siyang ginagawa. Hintay niya na lang mayari yung dryer. Mayayari na kami. Buti na lang ang behave talaga ng mga bata. Si Blake tulog, ayun, si Yara. Harapan mo lang ng tablet yun, lalo na yung favorite niyang hoagie. Makakagawa ka talaga. Buti na lang ganun yung bata. At ayan nga, binaba ko na nga yung isang ipitan. Tinry ko itulak yung tricycle. Hindi ko maitulak. Hindi ko alam kung paano ikakambyo. Ano ba yan? Kaya tinawag ko na lang para maipalays sana nang hindi sumayad sa mga damit. Hindi kasi mailabas at umuulan nga.
Buti na lang may sampayan, ang laking bagay ng lola. At ayan nga, nilinis na nga ni Papa. Damit pa lang ng bata, talagang uubusin ka sa oras sa pagsasampay. Ang liliit kasi, di ba? Ayan nga si baby, nagising, umiiyak. Buti na lang andyan si Ate Teta, taga-bantay. Hinilapit sa akin kasi may laway daw yung bibig. Hindi ba pinunasan? Ano ba naman yan? Pinakita niya lang siguro, nagising na, di ba? Siyempre ako naman tong sige, sampay pa rin para makayari kami kaagad. Kasi kung hahayaan ko lang na yung asawa ko lang gagawa lahat, kailan pa kaya mahiyari? Baka lalong bumawi yung mga damit. At ayan nga, sinilip ko nga siya, nagbabanlaw pa. Ayan, dumating na siya, nag-dryer naman ngayon. Yung dryer na to, minsan makikipag-away ka muna bago mo tatanan. Ayan nga, pinipigilan niya, makikipag-away ka pa talaga bago umayos. Pero, okay lang naman. Ang cute kasi ng dryer namin eh. Ayun oh, gumagalaw-galaw oh. Pero maya-maya lang, okay na yan. Oh, tingnan mo, di ba? Gusto lang makipag-away eh. Ganda, parang ang ganda-ganda ng araw ano. Pero hindi eh, umaambon yan kahit na ganyan ang sikat ng araw. Napakalakas mapangloko ng araw. Ayan nga, natambakan na ako ng mga sampayin. Siyempre, tinitingnan-tingnan ko rin si baby, lalo na't gising. Si ate naman, ayun, busy lang sa panonood sa tablet. Buti na lang din, hindi mahilig magpakarga. At ayan nga, nagutom na nga si Yara, pinadedi ko na nga, ayun, iniwan ko na ulit sa asawa ko yung labahe. Nanonood ka ngayon, pa-subscribe naman ako. Thank you, bye-bye!